Part 4 na ng Did You Know NBA Edition. Let's go! Alam mo ba na si Dirk Nowitzki ng Dallas Mavericks ang pinakamatagal na naglaro sa isang NBA team? Yup, 21 seasons siyang naglaro mula 1998 hanggang 2019. At ni minsan, hindi siya lumipat ng team. Sa panahon ngayon na palipat-lipat ang mga superstar, ibang level ang loyalty ni Dirk. Pero props pa din sa Mavs dahil hindi siya tinrade kahit sa panahong tumatanda na si Dirk. Siya ang mukha ng Dallas Mavericks mula sa pagkatalo sa 2006 Finals hanggang sa ultimate revenge nila nung talunin nila ang Big 3 ng Miami Heat sa 2011 Finals. So sa NBA history, yung 21 seasons ni Nowitzki na ang pinakamatagal. Kasunod niya sa listahan sila Kobe Bryant na may 20 seasons sa Lakers, Udonis Haslem also had 20 seasons sa Heat, Tim Duncan at John Stockton na may parehong 19 seasons sa kanilang team. At sa active player, si Stephen Curry na may 16 seasons sa Warriors. Pang 17 years na pala ngayong paparating na season. And speaking of Warriors, alam mo ba na ang Golden State Warriors ang nag-iisang NBA team na walang pangalan ng city o state sa buong league? Yup, wala naman kasing city na ang pangalan ay Golden State. Ang Golden State ay nickname lang ng California. Kaya parang sinasabi ng team na kami ang team ng buong California. Hindi mo lang sila namili ng city like San Francisco Warriors o Oakland Warriors. Pero dati ang pangalan talaga nila ay San Francisco Warriors at Philadelphia Warriors pa nga noong una. Pero noong 1971, gusto ng may-ari na i-represent ang buong estado ng California. Kaya pinalitan nila ng Golden State Warriors. At kahit ilang beses na silang lumipat ng home arena mula Oakland, San Francisco at pabalik-balik, okay lang. Kahit itayo nila ang kanilang home court sa tabi ng Crypto Arena sa Los Angeles, pwede pa din dahil buong California nga ang Golden State. Alam mo ba na ang isa sa pinakabarumbadong player nung 90s na si Ron Artest ay nagpalit ng pangalan para maging Meta World Peace? Ang galing. Pero ironic lang kasi pinakamatatandaan mo siya pag nadinig mo yung Malice at the Palace, yung pinakamagulong rumble sa NBA history. Legal niyang napalitan ng kanyang pangalan noong 2011. Ang dahilan niya, gusto niya daw na magdala ng kapayapaan sa mundo. Kapayapaan naman pala gusto niya pero unang sumapak ng pan sa nangyaring gulo. Hindi, joke lang. Gusto raw niya baguhin ang imahe niya at turuan ang mga kabataan tungkol sa self-control at mental health. Kaya nasampulan si James Harden. Pero seryoso, nagpa-counseling talaga siya kaya naisipan niyang mag-rebrand bilang Meta World Peace. Pero noong 2017, nagpalit na naman siya ng pangalan, na Willie. Pinag-combine niya yung pangalan niya at ng asawa niya. Kaya siya na ngayon si Meta Sandyford Artest. Parang si Marlo lang yun ah. Alam mo ba kung bakit Pacers ang pangalan ng team ng Indiana? Well, ang salitang Pacer ay hango sa dalawang bagay na sobrang importante sa kultura ng Indiana. Una, ang pace car. Ito yung special kotse na ginagamit sa Indy 500. Ang Indiana 500 ay isa sa pinakamalaking car racing event sa buong mundo na ginaganap mismo sa Indiana. At pangalawa, ang harness horse racing kung saan merong kategoryang tinatawag na pacers o kabayong tumatakbo sa steady rhythm. Kaya noong 1967, nung binuo ang basketball team ng Indiana, pinagsama nila ang dalawang yan, karera ng kabayo at kotse, para buuin ang pangalang Pacers. Simbolo ito ng speed, tradition at competitive spirit ng Indiana. Alam mo ba na bukod sa pagiging MVP caliber point guard, si Damian Lillard ay isa rin talagang rapper na kilala bilang Dame Dolla. Yup, artist siya sa hip-hop world. Ang Dolla ay acronym ng phrase na different on levels the Lord allows, na siniwalat niya noong 2020 bilang dahilan ng stage name niya. Siya ay may 5 official studio albums na inilabas under his own label na Front Page Music. Ang The Letter O noong 2016, Confirm noong 2017, Big Dolla noong 2019, Different on Levels the Lord Allowed noong 2021 at ang Don Dolla na inilabas noong August 2023. Ang itinuturing niyang pinakamature at personal na project niya hanggang ngayon. Naganda siya ng higit sa 1 taon para dito. At in fairness, isa siyang respetadong player-rapper sa industry. So, Dame got bars. Tingnan natin kung makapaglabas siya ng bagong kanta ngayong may 1 taon siyang pahinga mula sa kanyang injury. Pakilike naman ang ating video at please follow or subscribe para sa more NBA kwentuhan.